kagabi po, binahana naman ang ilang bahagi ng Metro Manila, bunsod ng halos magdamag na buhos ng ulan. Ilang eskwelahan at lungsod ang nagsuspindi ng pasok sa elementary at high school. Pero ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, walang class suspension na idineklara kahit pa sa Barangay Rojas kung saan lagpas tao ang baha kanina. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius? Nako Mel, magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa Barangay Rojas sa Quezon City. Yung kinalalagyan natin ngayon dito, itong Gumamela Street. Nako, kaninang umaga halos lampas tao nga yung baha dito. Ito yung parametro natin, Mel. Kung inyong makikita, itong poste ng basketball ring, yung marker dyan, yung may chalk, hanggang ganyan umabot yung tubig baha kanina nga umaga. So halos lampas tao. Pero nang tumila naman ng ulan, agad ring humupa ang baha. Ligtas naman daw silang pamilya, kaya mga alagang baboy ang isinalba ni Aling Teresita. Matapos halos abutin ng baha ang bubong nila dahil sa magdamag na pagbuhos ng malakas na ulan. Ang mga alaga niyang baboy napilitang lumangoy. Yung tubig umaalpas hanggang sa papunta na rito. Kaya kami naglilikas. So kaya pati itong mga baboy na ito? Likas na namin, oo. Ang ilang residente, kanya-kanyang ligtas ng mga gamit, pati unan, iniwas sa baha. Ang mamang ito naman, pasan-pasan ng 2 supling. Ang lolong ito nasakay ng wheelchair, inilabas mula sa kanilang bahay na pinasok ng baha. Pero marami sa mga residente, mas piniling manatili sa kani-kanilang bahay kahit pa halos abutin na ng baha ang kanilang mga bubong. Matagal na kami rito na talagang antigo na kami rito sana eh. Yung ginagawa na lang ng mga residente para kumbaga kahit paano. Hindi, yung iba lumilikas na lang sa eskwelahan. Pero nasanay na pa kayo? Hindi, kami dito lang kami sa bahay namin eh. Sanay na kami. Ano pong gagawin o ginagawa nyo kapag ganyan yung sitwasyon? Wala, hindi naman kami nagpapanik kasi sanay na nga kami. Ang malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw sinamahan pa raw ng high tide kaya naman bumaha ng husto sa Gumamela Street dito sa Barangay Rojas sa Quezon City. Nataon pa na mababa yung lugar nila at may katabing ilog ang barangay kaya naman ang baha raw rito umabot ng lampas tao. Sa bukana ng Gumamela Street, nakapwesto ang parametrong ito. Batayan kung gaano nakataas ang baha sa pinakamababang lugar ng barangay nila. Kasi ang level natin dito katulad nito, 1 meter. Ang 1 meter hanggang dito na yan, bewang na yan. Dito lang pero pagdating sa likod, medyo malalim na. Oo. Mga times 2. Kasi madaling araw, yung iba, nakisuyo na lang umakyat. Pero kami naman sa barangay, nagpapalikas kami. Dahil baha palabas ng barangay, si Aling Elisa, pinaliban na sa klase ang apo kahit pa di kinansela ang pasok sa eskwelahan ito. Alam po naman ng teacher nila yun yung lugar namin talaga bahain po. Pero ang ibang mag-aaral, sumakay na lang sa bangka para makapasok. Ganito rin ang sitwasyon sa West Riverside sa Barangay San Antonio, Quezon City pa rin. Sa kuhang video ng residenteng si Neknek Villardo, kitang lubog sa tubig ang basketball court. Gadibdib ang baha sa lugar nila kaninang madaling araw. May ilog din kasi sa naturang barangay na madalas daw umapaw lalo na kung high tide. Ang ilan sa mga bata, lumalangoy pa sa baha. Di alintana ang sakit na maaari nilang makuha mula rito. Sa mga litratong ito naman, kitang nagsilutangan ng mga paninda. Inabot na kasi ng baha ang loob ng tindahan. Sanayan na lang po. Lagi pong binaba dito po, kahit wala pong bagyo. May mga sasakyan po dito kanina eh. Nagmadali po kaming ilabas yun. Pinark po sa mas mataas na lugar. Tapos, nag-akyat na po kami ng gamit. Mahigit 2 oras din po tumagal yung baha. Hanggang dito po. Mel, nang tumila naman ang ulan bandang alas 9 kaninang umaga, naku agad din namang humupa yung tubig baha. Kaya naman yung mga residente kanya-kanyang diskarte para maglinis naman nung kani-kanilang mga bahay. At mo ng latest mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.